So guys, tumating na yung upper ball joint natin. Fabricated siya. And 555. Para mas matibay. Ito kasi mga local lang to Shopee. Mga ball joint. So ito yung nabali. So kung nabalihan kayo ng ganito, joint, hindi kayo magpapalit mismo ng buong ganun. Ito lang papalitan nyo yung ito lang. Ito yung nabali sa akin eh. So mamaya dating ng lower ball joint and yung brake pads natin at drum brake sa likod. Ayan, dyan na pala yung drum brake. Tapos CV joint pares palitan din natin. And then ano pa ba? Yun, yung umiingay sa aircon, hindi pala bearing. May parang sumabit lang sa pan. So, babaklasin natin yung bumper para masilip po ano ba yung sumasabit pag umiikot. Tapos, ayun na, okay na. Tapos, change oil. Andyan yung mga pang change oil natin, Ravenol. Yun. So, guys, pinapalitan na natin. May sumasabit lang pala sa fan. Okay na, sumasabit lang yung nut. Pangit lang yung pagkaka-bracket. Mahigpit na. Ito yung bili natin, center cap. Ayan. Hindi pasok yung nabili nating brake shoe. Brake pad. So, babalik natin to return. Sayang. Ayan, nakabit na. Ayan, madilim. So, dapat ganito ang kabit. Yan, bago yan. Ayan yung bali, oh. So, bumili tayo isang set na ganyan. Ayan, tama. Tapos, ito yung brake shoe natin. Ito dumating yung lower ball joint eh. So, papapress pa yun eh. Tapos, ano pa ang mga nabili natin? Yun lang. So far. Ayan. Chinelas lang guys. Para hindi ito umalog. Yan, nakakabit na natin. Tapos di nabaliktad. Bago na to. So siguro this month of May, this coming buong month ng May, tatapusin na itong EPH na to. Gusto ko na rin ano to. Okay lang guys, kahit walang power steering. I-EPS natin to. Aircon, okay lang kasi marami namang tropa si Papa na nagagawa ng aircon na magagaling. So lahat naman sa makina, lahat may malalapitan tayo. So hindi tayo mahirapan sa build na to. Sa pagdi-DIY yan, si Kuya Chok, ng mga simpleng ganyan. One call away ko lang, pakabit pyesa, lahat kakabit niyan. Basta ilatag mo sa harap niya. Ayan guys, oh. Wala na. Kaya pa ng liha, no? So, nakabit na guys. Ito. Ano ka number kit pala? Shout out. Super Mac. Bulahaw sa one day. Mahilig sa Loreto. Tsaka guys, may binili tayong wiper. Hindi pasok yung nabili nating brake pads. Ano ba yan? Malaki to. So, re-return natin sa Shopee. Sayang. Makapal pa naman yung brake pads natin sa harap. Parang siguro 50 to 70%. Sa likod, 0% na eh. Bakal na talaga. So, guys, binigyan natin si Kuya Chok ng pinaglumaan nating power tools.
Sabi niya kasi kanina, gusto niya daw ng ganito. Ito, may luma tayo. Sa kanya na lang to. Okay, tsaka ito, charger. Agana pa. Gagano yan. Charger yun yata na sa akin. Saan to? Tanga. Ayun na makita. Ano? Saan to? Ando yung sa'yo, sa ano? Nasa ban yung sa'yo. Wala sa van. Pero ito ngayon gamit ko, nasa canister to. Sinelas lang ang gamit. Kayo guys, paano diskarte nyo dyan sa spacer? Ito ano? Kaya lagyan mo na 14 para lalagyan sa ito. Oh? Ito ba sinasabi mo? Oh, akin yan. Alog yan guys. Paano diskarte nyo guys sa ganun? Kasi may spacer eh. So pag walang spacer, lapat na lapat yung center cap. Kayo ba guys? So okay na. Ang guys, saktong-sakto. Parang sinukat. Sinukat pala. So, ayusin ni Kuya Chok. Kasi yung isa, walang power dito. Hindi gumagana. Kaya inalis ko muna yung mga bumbilya para hindi mapunde. Yung is kabila dito ang check light not working. Ayun na. So, papalitan ng lower ball joint. Tapos, CB joint. Pair. Siyempre. Okay na yung drum brake. Bago na yung preno ko. May iksi na yung angat ng handbrake natin. 4 clicks. Tapos, dito. Mali yung nabili. I mean, yung dumating. Malaki yung brake pad, sayang. So, sabay-sabay na lang natin yung pag ipapapress yung lower ball joint and CV joint pag nakabili na. Yun lang. Tapos, pakabit na natin yung coil sleeve kasi magpapaano tayo dito. Paggawa, igawin yung short strut to. Parang i-modify nila ng classical para mag 3 wheel pa rin to. Maigsi siya para hindi ganun katalbog. Kasi matalbog daw talaga yung mga hatchback EG hatch. So gagawin nating fitment pang balagbagan parang kay Wadge. Mag-i-insert ako ng picture. So yun, try natin kung ma-achieve natin yun by using 195 na specs ng tire. Kasi mga ganong specs is 205 to 25 mga meaty. Eh, ayoko muna maganon dahil pawis steering to eh. So, the more makapal ang goma, mas mabigat iliko. So, ito 195. So, magaan siya. So, tolerable pa. So, i-EPS natin to. Kulang na lang EPS, music, mas mapaayos ang aircon at tint. Yun na lang. All goods na. Tapos na. Wala pang sana 2 months or 1 month matapos na natin ito lahat. Tapos, proceed na tayo sa forma, aesthetic, palit tayo chin, tsaka wing. Tapos, lagay natin yung retractable spoon natin dito. Magana na. Kayang gawin lahat ni Kuya Chok. May ilaw na, all working na. So lakas pa yung ilaw ng plaka eh, kasi sa taillight. Grabe, sobrang dumi. Kailangan na ito buksan. Pero hindi na, papalit tayo ng red, white taillights. Sawan na ako sa clears. Pero baka may mga gusto mga pag-swap dyan. Orig Stanley to. Kailangan lang linisan. Sige, mag-add na lang ako since ano mang itsura yan. Wala pa namang itong mga parang crack. Madumi lang talaga. Cold start. Testing natin guys. Timik lang. Testing guys kung may tutunog. Kasi baliktad yung camber arm eh, overheat.
okay na. Tama na yung kabit ng camber kit sa harap. Kaya pala dati, unting lubak lang. Grabe yung tunog, bakal to bakal. Yun lang, hirap ilikot guys. Ngayon, rin-rampa ko siya sa amps. Testing, rampa. Oh, komportable na. Ayos. So, yun yung makina niya guys. D15B. Ayan. Okay naman siya, malinis. Ay, ibultay ka. So, papalitan natin ng mga bagong, ano ba tawag dito, relay. Ito kasi yung nakalagay. Mga nakita lang to sa toolbox kasi para bago. Bumili ang mga spare na ganito, madami. Just in case. May ligas ako bumili ng mga spare lahat. Para pag nagka-aberya, safe. Kasi yan to. 3 ganito para doon. Ano naman tawag dito? Relay din. So, kabit na natin to. Tapos, okay na yung CV joint. Okay naman yung CV joint. Nirepack lang. Nagpalit ng boot. Wala nang tagas yan. And then, nagpalit na ng upper and lower ball joint. Bago brake pads. Tsaka likod. Tapos, naka long studs na, open lug nuts. Tapos, ito, may cover to, center cap. And then, ano pa ba? Kailangan na lang ng alignment. So, pupunta tayo doon. Papa-align natin kasi wala sa align. Tapos, ano pa ba? Kailangan na yung ginawa dito. So, parang may problema sa ano, tawag nun, rack and pinion. Yun ba? Yun ba yung tawag? Yung sa manibela yun, sa pagliko. Medyo maluwag na. Yun. May pagliliko mo, may clearance na. So yun pala. Parang papa-rebushing natin or ewan kung paano discarding gagawin. Yun lang. Tapos EPS natin to. Huwag na power steering para malinis din. Tignan ang engine bay. Yun lang. So kabit na natin guys. Yun lang yung update dito kay EG. Tapos guys, nagpalit ng wiper. Palit tayo wiper. Tapos Monday yun. May 4 birthday natin guys. Tuesday. Kinabukasan, may nag-sponsor sa atin ng tint. So, babuffing itong windshield natin. Baka kaya pa ng buffing to. Tapos iti-tint, baka ipa-medium natin lahat. Black tint. Dark. Medium black lahat. Kasi grabe yung init. So guys, nalagyan na natin. Nakaayos na yan dito. Ayan. So ito yung mga bagong relay. Tatlo yan dito. So sana gumana kayo na maayos ha. Kasi para dito yan. Cooling fan, heater, and ito ano ba yan. So ito ang importante. Kasi last time may pumutok na fuse. Wala pa kasi mga relay. After maayos yung aircon na yun, tumaas yung temperature, sumaludo. Tapos yun, inayos yung wiring, naglagay ng relay. Ito yung mga relay niya. Ewan ko, ano ba yun, local. Ano ba, Orig ba to guys? Orig Japan. Ito parang Orig Japan eh. Denso. So, mga spare rin natin to. Ito, ewan ko, ano ba to? Malaman kung gagana guys. Ito, binili ko lang sa Shopee sticker para alam natin. So, sana naman gumana ka na maayos. Well, dahil napaka-crucial to. Ewan ko kung orig din yung nabili natin. Tapos, bumili tayo ng mga engine support. Has engine support. Mamaya kakabit natin after ipa-align. Tapos, lahat ng engine mount, papalitan natin. Pati yung sa dito, sa lower. So, walwal na. Tignan natin kung gagana ang fan sa aircon. Ayan, gumagana. So,
So, on the way kami pa alignment. Siguro, hindi na nakabit na maayos. Nahugot yung sa may cambio. So, all neutral lahat tayo. Pumasok lahat ng cambio. Ay, nako! So, nasa bahay na guys. Nahugot yung axle. Bibili ng axle lock para mas maayos. So guys, baligtad din yung kabit ng lower engine support. Lahat na baligtad. Warak eh. Saka baligtad din yung camber kit. Ayun na. Saan ba yung sira? Basta yun, yun sira. Wala nang pinakakapitan pero kumakapit pa. Aray mo. Tapos yung vlog guys for part 3 na pa tayo kapaline. So nagpalit na tayo ng upper lower ball joint at CV joint, tapos natanggal lang naman yung axle, yung pin, yung lock nya nauubot kaya di pupasok sa cambio. Yun lang. Ano pa ba pinalitan? Engine support nandyan na, tatlo yun. Tapos yung sa lower engine, sa transmission support, nagpalit na rin tayo sa kaliwa lang, pero okay pa yung kanan. Tapos bushing ng rack and pin yun, again ayusin pa, siguro sa next na lang yun. Hindi maintindihan. So, sa mga nagtatanong, ito yung tambucho natin. Yan. Alignment na lang kulang. Siguro next vlog is tint. Yan, kasi after nyo itong alignment, diretso tayo pa tint. Pakita ko sa inyo guys. Yung pipe. Medyo madumi pa yung pangilalim guys, sorry. Tapos wala nang tagas sa CV joint. Limitless. Those pipings. Tapos 24-inch reso. Wala pa talaga siya dami. Kunting pang ilalim pa guys. So, papacheck natin yung trailing arm bushing pa tawag dyan, lahat. So ngayon papa-align lang kasi hindi pantay kaya ng gulong. Ayan. Kailan na nagkano yan? Tapos yun, after ng lahat, ihuli ko na lang yung fitment. Ito na yung coil sleeve sa kahanda na. Tapos yung likod, mag-short strut tayong re-shock sa likod. Para maigsi at hindi matalbog, para magti-three-wheeling din, nakadikit siya sa taas. Hindi mahaba kasi yung talbog ng mga EG hatch likod. Ayan, ano pa ba kulang? Tint. So, unti na lang to. I-insert ko yung mga listahan ko sa inyo guys para sa coaching to.